Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Ginoong Pablo Luis Ascona, ang Administrator po ng Sugar Regulatory Administration. Sir, good morning. Jade at Admar po ang Good inyong mga morning po. kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes po. Opo. Yes po. Good morning po. Opo. Sir, ayan, narinig huban niyo kami? Morning. Ayun, opo. Yes po, naririnig po. Yes sir, kaugnay lang po ito sa palawagan ni Senator Migs Zubiri. Kaugnay nga daw, dapat daw agad aksyonan itong krisis sa asukal. Ang babala niya, bumagsak yung presyo nito sa antas na mas mababa pa sa gastos sa produksyon. Yung termino is yung mill gate price. Ano ho bang reaksyon masasabi po ninyo dito? Yes po, tama naman po yung sinasabi ni Senator Migs Zubiri po. Ito po si Senator Migs, ito po yung usual po na fighter po ng sugar industry. Tama naman po, especially po sa Bukidnon kung saan po yung pinanggalingan ni Sen Migs, no? Sa ngayon, talagang taga-Negros po si Sen Migs dati. Pero tama naman po yun, sir, kasi po yung Bukidnon po is yung price po ng asukal doon sa Bukidnon, yun yung pinakamababa po sa buong Pilipinas. Yung may dalawang sugar mill lang po yung Bukidnon, and yung sugar mill mismo po yung bumibili ng asukal nila. And yung presyo nila po pinakamababa sa buong Pilipinas po. So tama naman po yung concern ni Senator Migs po. At tama na krisis po ito, problema po ito, Sir Pablo. Yes po, yung crisis po na ito, nakita po ng SRA at DA po, umpisa pa po bago mag-October. So marami na pong mga plano yung ginawa namin. Kaso po, yung mga stakeholders, represented po ng miller po ng Bukidnon, yung nagsabi po sa amin na magdi-declare lang po sana na walang importasyon po hanggang December 2026, tataas na yung price. So hinold po natin yung export program po natin at saka buying program, and yung instruction po ni Secretary Chu Laurel is observe namin yung price hanggang January 8. Dumating na po yung January 8, walang kahit anong increase po sa presyo, especially sa Bukidnon. So inaksyonan po ng DA and ng SRA na tayo po ay i-export papuntang Amerika po. Alin ho ba ang tama, Sir Pablo? Dapat lumampas yung presyo ng mill gate price doon sa production cost, o dapat hindi siya lalampas? Dapat po lalampas. Yung pinagbaba po kasi ng presyo compared to last year, nasa 2 to 300 pesos or more, no? So ito na po yung kita sana ng farmer natin. So sa ngayon po yung farmers natin, yung iba kumikita ng konti, yung iba break even. Karamihan po ng maliliit na farmers ay lugi po sa presyo sa ngayon. Pero paano ho paano tinitiyak ng SRA na hindi nga lalampas itong production cost doon sa mill gate price ng asukal? Okay, sa SRA naman po, when it comes to production cost, yung effort po natin, especially po since 85% ng industriya po ng asukal, yung farmers po natin ay 1 to 2 hectares. Considered natin small farmers. Lahat po ng programa and tulong galing SRA po is aimed at the small farmers. So tinatry natin silang i-modernize, i-mechanize. Nagbibigay din po tayo sa kanila ng bagong sugarcane varieties na mas mataas yung production. Basically, the only way po na ma-avoid natin yung problema na ito is itaas po natin yung production ng farmer per hectare. So mas mataas yung production niya, mas mababa yung cost. So yun yung effort ng SRA. And sa price naman po sa ngayon, yung iniisip pong gawin ng SRA at DA, or yung naaprubahan na po actually noong January 9, yun po yung pag-export ng raw sugar. Ito po yung asukal na pinoproduce ng farmer. Ito po yung brown sugar sa palengke po. Mag-export po tayo ng 100,000 metric tons papuntang Amerika po. In the hope na mababa po natin yung raw sugar supply, kasi po sa ngayon harvest season, and maitaas po natin yung mill gate price. Same sa concern po ni Senator Zubiri po.
At yun ang nakikita po ninyong solusyon dito sa concern ni Senator Mig Zubiri. Yes po, that is a short-term solution. Marami naman pong nagsasuggest ng long-term solutions, pero sa ngayon po kailangan talaga ng farmer yung short-term solution kasi po hindi pwedeng pabayaan lang po natin na hanggang katapusan po ng harvest, ganito lang yung presyo. Pag natalo po yung farmer, hindi na po sila tatanim ulit eh. So magiging mas malaki yung problema next year. Opo. Pero malaking tulong ho ba, advantage ho ba itong pag-export po natin ng asukal sa mga magsasaka? Kokonti lamang po ba ito? Dapat dagdagan pa? Okay, yung i-export po nating 100,000, yung initial po na plano namin noong October is 132,000 po sana yan. Yung quota po kasi natin sa US is 143. Subalit po sa delay po ng yung mga policy po kasi dinadaan pa po natin sa stakeholders consultation. Sa dami po ng opinion and dami po ng suggestions, na delay po tayo. So nagpaalam po sa atin yung mga tatanggap ng asukal natin sa Amerika po na binawasan po tayo ng isang barko. So yung naiwan po sa atin is 100,000 na lang po. Opo, at hindi naman po, wala kayong nakikitang magiging problema naman na dito sa atin, nag-export tayo, pero sa ating supply, sapat naman. Yes po, yung raw sugar po natin, galing po, yung problema po natin is hindi ngayon eh. Galing po ito nung last season na natapos po nung September 2025. Nag-produce po kasi yung farmers natin ng record high for the last 5 years po na 2.085 million metric tons of raw sugar. So sapat po yung supply natin, kahit po ibawas natin yung i-export natin, sigurado pong sapat tayo for local consumption. Wala po tayong problema sa supply po. And this year ay pinatigil po natin, tama ho ba, yung sugar imports? Yes po, usual naman po na ginagawa talaga ng DA and ng SRA yun. Kasi po every time na umpisa po yung milling or yung harvest season, wala po tayong ginagawa any policy on importation or whatever po nung time na yon. Kasi po yung gusto po natin is i-support po yung local industry and yung local producers po natin. So yung pag-aangkat po ng asukal is usually ini-decide po after the season, tapos na po yung harvest, nakita na po natin yung production ng raw, nakita na rin po natin yung production ng refineries, and dun po tayo nagde-decide kung talagang kailangan umangkat o hindi po. Opo, bago ko lang ipasok kay partner Admar, paano ho kayo nakatitiyak na itong makakatulong po sa ating mga farmers, sugar farmers, is itong decision po ninyo na ipatigil muna itong sugar imports sa halip na magdulot po ng kakulangan o pagtaas ng presyo nito sa merkado? Yes po, kasi po yung pricing po ng asukal, kung isipin natin, yung harvest po ng asukal is 6 to 8 months lang po. Yung supply po na kailangan itago is for 1 year. So yung mga buyers po ng sugar, yung mga traders po natin, very speculative po yung buhay nila, no? So isipin mo, bibilin mo yung supply mo ng buong taon sa 6 or 8 months. So kung may speculation lang po or may haka-haka or may istorya po na magi-import, masisira po yung speculation ng buyers natin. Usually bumabagsak po yung presyo. Kasi po hindi sila magsa-stock ng local kasi alam nila po na baka lang may importation. So sinisigurado po natin yan na sabihin natin wala tayong planong mag-angkat hanggang hindi po matapos yung season. And this year po, sinabi nga ni Secretary Chu Laurel na based on the current production po which tumataas and the current situation po ng demand natin, kaya po hanggang December 2026. But lahat po ito, rini-review po natin on a weekly basis kasi po hindi talaga pwede po na mauubusan tayo and tataas yung presyo sa retail. Kawawa po yung consumers natin. Opo, Sir Pablo, magandang umaga. Si Admar po ito, may buntag, sir. Sir, linawin ko lang po, Yes. yung crisis po doon sa sinasabing ang presyon sa farm gate ay hindi dahil po sa mataas yung supply po natin sa
asukal. Kasi need din natin din na mag-export din. Yun nga yung reason, sir, actually. Kasi nakukonfuse po yung mga farmers natin. Ang dami po kasing naglalabas na bumaba yung presyo dahil over-importation. Pero kinaklaro po natin, yung inaangkat po natin refined sugar. Yung pinoproduce ng farmer raw sugar po. So, dumami po yung supply ng raw sugar kasi po tumaas talaga yung production ng farmer, no? And that's something that the farmers are also proud of. Kaso lang po sa dami po ng supply, bumaba yung price. So sa ngayon po ilalabas po natin yung 100,000 para mabawasan po natin yung supply, and then hopefully po maitaas natin yung price ng farmer po. Opo. Ito pong farm gate ay bumaba. Kamusta naman po sa retail po, sir? Dapat nagre-reflect din ito kasi mababa yung mababa rin ba yung presyo sa mga palengke dito sa ating asukal po? Okay, yes, based on the latest po na natanggap ko report, yung raw po ngayon nasa 73 pesos. Ito po yung average price between wet market po and supermarket. Yung wash po nasa 76 at saka yung refined po nasa 79. So last year po same time, yung white sugar po refined nasa 82. And yung raw po ganun pa rin, no, 73 pesos. So wala siyang change. So ito po din yung sisigaw po ng farmers na bakit kami lang yung bumababa pero sa retail po wala. So ano issue po yan, sir? Opo, so kumbaga parang kagaya din pala ito dati ng bigas, no? Yung farm gate, mababa, mataas yung presyohan sa palengke po. So ano po yung nakikita nyo pong problema na hindi na nagkakatugma? Sino po kaya ang may dapat managot po dito? Middleman na naman po, Sir Pablo? Well, sir, yung sugar industry po, yung pricing, marketing po iniwan po kasi sa private sector. So tama naman po yung sinasabi niyo na merong middlemen involved po. And kaso yung sinasabi nila sa ayon tatang daw bumaba yung farm price. So madami-dami pa daw yung stock nila and kunti daw bababa din po ito. So hanggang hindi po natin nakita ano lang yun, isang istorya lang yun, but wala naman tayong nakikita po. Opo. Siguro, Sir Pablo, huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga sugar farmers na nanonood po sa mga oras na ito. The sugar farmers, rest po sa karami ng suggestions na tanggap natin and delays po sa policy, kailangan lang po talaga natin isigurado po na yung polisiya po natin ay makakatulong sa farmer. So sa ngayon po, nag-decide po yung gobyerno na mag-export ng 100,000 and because of that po, uumpisa yung bilihan po ng local para sumali dyan sa export. So we expect a rise in price po. So sa farmers natin, hopefully po tataas yung presyo natin and mababawasan po yung crisis na hinaharap natin sa ngayon po. For the consumers po, rest assured, sapat po yung supply natin and wala po tayong ini-expect na shortage or pagtaas po. So